Sa Floating Castle, nagtipon ang konseho sa gitna ng isang mabigat na katahimikan. Sa harap nila, nakaluhod ang matandang saksi, nanginginig ang buong katawan habang walang tigil ang pag-iyak, halatang wasak ang kanyang kalooban, at ang bigat ng konsensya ay pilit siyang dinudurog sa harap ng pinakamataas na kapulungan. Si Virian ang unang nagsalita, hinihiling sa matanda na ailahad ang kanyang nalalaman tungkol sa naganap sa kulungan. Sinikap niyang panatilihing kalmado ang usapan, subalit bago pa man makapagsalita ng maayos ang saksi, nakialam ang reyna, pinapatatag si Gentry, at sinubukan nilang bigyan ng lakas ng loob ang matanda at himukin siyang magpakatatag. Ngunit hindi na napigilan ng matanda ang kanyang emosyon. Sa halip na malinaw na salaysay, inamin niyang maaari sana niyang napigilan ang trahedya kung siya lamang ay nagising sa oras. Ang pagsisising yun ang tuluyang nagpatamba sa kanya, dahilan upang mas lalo siyang humagulgol. Sumunod na nagtanong ang hari, sinusubukang alamin kung may narinig man ang matanda noong gabing iyon. Sa kasamaang palad, wala pa ring maayos na sagot ang nakuha mula sa kanya. Ang tanging tugon ay ang patuloy na pag-iyak, kaya't napilitan ang konseho na humingi ng testimonya mula sa iba pang naroroon. Isang elf ang nagbigay ng pahayag, tinitiyak na kung may naganap mang kaguluhan o pakikipaglaban sa kulungan, tiyak sana niya itong narinig kahit mula sa unang palapag. Ang kanyang pananalita ay nagbigay diin sa kakaibang katahimikang bumalot sa buong insidente. Kasunod nito, inilatag ang ulat ni Arthur. Ayon sa kanya, pagdating nila sa kulungan ay patay na ang mga bilanggo. Ang kanyang salaysay ay hindi nakatuon sa hinala, kundi sa mga detalyeng kanyang nakita mismo sa lugar. Hiniling ng reyna ang mas malinaw na paglalarawan ng eksena, kaya't sa kabila ng patuloy na paghikbi, pilit na nagsalaysay ang matandang saksi. Ikinwento niya kung paano sila pumasok sa silid at nadatnan ang mga tulos na nakabaon sa bawat sulok. Isinalarawan niya ang isang bilanggo na nakasabit sa isang tulos, at ang isa pa na nakasandal sa labas ng kanyang selda, may tulos na tumusok sa kanyang core. Ipinaliwanag din ng bantay na elf na hindi malinaw kung ang bilanggo ba ay nakalabas sa sariling kakayahan o kung may tumulong sa kanya. Binanggit din na nais sana niyang magsiyasat pa, subalit si Arthur ay may balak munang magtanong kay Rhodies tungkol sa isang tula. Dito muling nagsalita si Arthur, ipinaliliwanag na pagdating niya kay Rhodies ay patay na rin ito. Tinusok sa gitna ng katawan, ibinahagi rin ang kalagayan ng iba. Si Gentry ay natutulog malapit sa silid, habang si Albold ang nagbabantay sa pangunahing pinto. Sa kabila nito, nagawa pa ring maramdaman ni Albold ang mana ni Arthur kinabukasan, patunay nagising at may kakayahan pa rin itong magbantay. Idinagdag pa na maraming gwardya ang nanatiling walang kam-alay-malay sa mga palapag sa pagitan ng unang antas at ng kulungan. Kung may pumasok man sa kastilyo, malinaw na wala itong iniwang kahit anong bakas. Matapos pakinggan ang lahat ng salaysay, nagbigay ng pasya si Virian, dahil magkakatugma ang testimonya ng lahat ng saksi, napagpasyahan ng konseho na wala sa kanila ang may direktang kinalaman sa pagkamatay ng mga bilanggo. Gayunpaman, batid ng konseho na ang biglaang pagkamatay ni Rhodies at Uto ay sapat na upang magdulot ng matinding kaguluhan, hindi lamang sa loob ng Floating Castle kundi maging sa labas nito. Batid ng konseho na anumang maling hakbang ay maaaring magbunsod ng takot at pag-aalinlangan sa buong kaharian. Sa gitna ng pagpupulong, muling nagbigay ng pasya si Virian. Inatasan niya si Gentry na pansamantalang magliban sa tungkulin. Ipinaalam na maaari lamang itong bumalik kapag muli siyang ipinatawag ng konseho. Isa itong hakbang na hindi lamang para sa kaayusan ng investigasyon, kundi para rin sa emosyonal na kalagayan ni Gentry matapos ang naganap. Ang pagkakakulong sa isang mataas na bilanggo mula sa Alacria ay dating nagbigay sa mga mamamayan ng Decade ng pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol, at bagamat hindi nagluksa ang konseho para kay Rhodies, malinaw na ikinalungkot nila ang pagkawala ng mahalagang impormasyong dala niya, mga impormasyong maaaring nakapagbago sa takbo ng digmaan. Sumaludo ang elf na si Albold habang tinatanggap ang sumunod na hatol ni Virian. Ipinag-utos na siya ay ipadala pabalik sa Elshire Forest upang tumulong sa mga puwersang naroon, isang desisyong may layuning ilayo siya sa sentro ng insidente at sabay na palakasin ang depensa sa ibang panig ng kaharian. Upang maiwasan ang pag-usbong ng kaguluhan, ginawa ng konseho ang matagal nang ginagawa ng maraming pinuno sa harap ng mga ganitong kabiguan, pinili nilang itago ang buong katotohanan. Bilang huling pasya, bumaling si Virian kay Arthur at ipinabatid na mananatili itong nakaantabay sakaling kailanganin ang kanyang lakas at kakayahan. Walang pagtutol na ipinakita si Arthur sa desisyong ito. Tahimik na nagtapos ang pagpupulong ng konseho. Sa gitna ng bulwagan, magalang na yumuko si Arthur bilang tanda ng pagsang-ayon, habang ang bigat ng lihim ay nanatiling nakabaon sa loob ng Floating Castle. Kinahapunan, makikitang tahimik na nakatayo si Virian malapit sa bintana habang seryosong nakatanaw sa labas ng kastilyo.
Ang bigat ng katahimikan sa paligid ay tila sumasalamin sa tensyon na bumabalot sa buong kontinente. Hindi nagtagal ay lumapit si Arthur, ramdam ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alam niyang mabigat ang sitwasyon, 3 tao na ang napatay. At pinaniniwala ang kagagawan yun ng mga puwersa ng kaaway. Ang mas nakababahala pa, nangyari ang lahat ng yun sa isa sa pinakaligtas na lugar sa buong Deceden. Ngunit sa halip na magpakita ng pangamba, nanatiling kalmado si Virian, para bang nais niyang ipaalala kay Arthur na kung tunay siyang nag-aalala sa kaligtasan ng lahat, hindi niya hahayaang manatili ang mga tao roon. Dahil dito, natahimik si Arthur at napaisip ng malalim. May punto si Virian, kung totoong kayang mapasok ng isang kalaban ang kastilyo, bakit hindi na lamang nito direktang tinangkang paslangin ang konseho o kahit isa sa mga lance, hindi yun makatwiran. Biglang bumalik sa isip ni Arthur ang mga sinabi noon ni Agrona tungkol sa digmaan. Ayon dito, ang layunin ng gera ay sakupin ang kontinente ng may pinakamababang bilang ng casualty hanggat maaari. Naalala rin niya kung paano siya minsang tinanong ni Agrona tungkol sa kalagayan sa Alakria at kung paano siya pinayuhang gumawa agad ng desisyon. Lalong lumalim ang iniisip ni Arthur, unti-unti niyang nabuo sa kanyang isip ang posibilidad na ang tunay na pakay ni Agrona ay hindi lamang simpleng pananakop, maaaring nais nitong makuha ang lahat ng mapagkukunan, maging buhay man o hindi, na matatagpuan sa kontinente. Naalala rin niya ang isa pang babala ni Agrona noon, papasok na raw ang digmaan sa panibagong yugto, at hindi yun magiging pabor sa panig nila. Dahil dito, sinubukang pagdugtungin ni Arthur ang lahat ng kanyang naaalala, marahil ay balak ni Agrona na palakasin pa ang kanyang kapangyarihan bago direktang salakayin ang Aphietes. Kasabay nito ay bumalik sa isip niya ang tungkol kay Rodius. Napatanong siya sa sarili kung may mahalagang bagay bang ibinunyag ito noon. Posible kayang sinadya ni Rodius na gumamit ng tula bilang paraan upang malampasan ang isang sumpa, at may kaugnayan kaya ito sa sinapit ni Cynthia? Habang nalulunod si Arthur sa kanyang iniisip, muling nagsalita si Virian at inamin nitong sa totoo lang ay tila wala rin siyang malinaw na sagot sa mga nangyayari. Ang digmaang ito ay napakalawak, ibang-iba sa anumang labanang naranasan ng lupain noon, subalit may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dahil dito, napatanong si Arthur kung hindi ba tila masyadong tahimik ang lahat nitong mga nakaraang araw. Tahimik na tumango si Virian bilang pagsang-ayon, pareho nilang nararamdaman ang kakaibang katahimikan bago ang unos. Sang-ayon si Arthur, tila may napakalaking pangyayaring malapit na mangyari, ngunit hindi pa niya matukoy kung ano yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, makikitang naglalakad mag-isa si Arthur sa mahabang pasilyo ng kastilyo. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na magulo at punong-puno ng iniisip. Pakiramdam niya ay napakabilis ng takbo ng lahat ng nangyayari, tila ba hindi niya na kayang sabayan ang pagbabago ng sitwasyon. Bigla siyang napahinto sa harap ng isang bintana at tahimik na pinagmasdan ang tanawin sa labas. Habang nakatanaw, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung tama bang manatili lamang siya sa kastilyo habang abala ang iba pang lance sa kani-kanilang tungkulin. Nasa Eleanor si General Aya upang bantayan ang lugar. Samantalang iniimbestigahan naman ni General Mika ang isang grupong radical sa Darv. Si General Vere naman ay abala sa pagpapatibay ng depensa ng mga pangunahing lungsod sa kanlurang baybayin, habang si General Byron ay nagmamanman sa hilagang bahagi ng Grand Mountains upang maghanap ng anumang palatandaan ng mga retainer o side. Sa kabila ng lahat, hindi magawang pagdudahan ni Arthur ang desisyon ni Virian. Alam niyang may dahilan kung bakit siya pinananatili nito sa kastilyo. Kaya naman naisip niyang mas mabuting sulitin na lamang niya ang panahong mayroon siya roon. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa pintuan ng kanilang silid. Mula sa loob ay may narinig siyang boses na tila may masayang pakiusap. Pagpasok niya, nadatnan niya ang kanyang kapatid na si Ellie kasama si Sylvie. Kitang-kita ang pagkagulat ni Ellie sa bigla niyang pagdating, habang sa isip naman ni Arthur ay maririnig niya ang tahimik na mensahe ni Sylvie na nagsasabing maayos naman ang lahat. Agad lumapit si Ellie at may halong lamang na nagtanong kung bakit tila napakatagal niyang nawala. Napangiti lamang si Arthur at ipinaliwanag na naging abala lang siya sa sunod-sunod na pagpupulong, ngunit malaya na siya ngayon. Hindi naman nagpahuli si Ellie at agad nagbiro kung ibig sabihin ba nito ay sa wakas ay maglalaan na siya ng oras para sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Tumango si Arthur at sinabing oo, basta handa itong sumama sa training grounds dahil may ilang bagay silang kailangang subukan ni Sylvie bago ang isang totoong labanan. Habang naglalakad sila patungo roon, kinausap ni Arthur si Sylvie sa pamamagitan ng isip at tinanong kung ano ba ang pinag-uusapan nila ni Ellie kanina, ngunit simpleng tugon lamang ang natanggap niya, isang paalala na nanumpa ito sa pagiging lihim. Bago sila tuluyang pumasok sa training room, napatingin si Arthur sa kanyang kapatid at bahagyang napangiti. Natutuwa siyang makita na nagkakasundo ang dalawa at kaya nilang magtiwala sa isa't isa.
Pagkapasok sa loob, agad sinabi ni Arthur na kailangan muna nilang mag-stretching bago magsimula. Walang pag-aalinlangan namang sinimulan ni na Arthur at Ellie ang kanilang ehersisyo, habang inaalok din ni Arthur si Sylvie na sumabay sa kanila. Sa simula ay tila hindi komportable si Sylvie sa kanilang ginagawa, hindi pa ito sanay sa kanyang human form kaya nahihirapan siya kahit sa simpleng galaw ng mga ehersisyo. Kalaunan, bigla itong natalisod, dahilan upang matawa sina Arthur at Ellie habang mabilis naman siyang inalalayan ni Ellie para makatayo. Nang matapos ang magaan na sandali, nagpasya si Arthur na simulan na nila ang tunay na training. Kaagad naghanda si Sylvie at ipinakita ang kanyang kapangyarihan, pinahinto muna nito si Arthur at sinabing manatili lamang itong nakatayo sandali. Hindi nagtagal, nagsimulang magtipo ng puting liwanag sa paligid ni Sylvie bago ito naging isang palasong gawa sa mana. Walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ito direkta kay Arthur. Bahagyang nagulat si Arthur ngunit mabilis pa rin ang kanyang reaksyon. Sa huling sandali bago tumama ang atake, nagawa niyang salagin ito gamit ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi niya maitago ang pagkagulat nang mapansing nagkaroon ng maliit na sugat ang kanyang braso. Napatingin siya kay Sylvie at agad na napatanong kung kailan pa nito natutunang gumawa ng mana arrow. Ipinaliwanag naman ni Sylvie na ang paggamit ni Ellie ng elementless mana ang nagbigay sa kanya ng ideya kung paano niya mas mapapakinabangan ang kanyang mga kakayahan. Hindi nagtagal ay muli siyang naghanda ng panibagong mana arrow at muling pinuntirya si Arthur. Muli itong sinalo ni Arthur, ngunit habang pinagmamasdan ng anyo ng palaso ay napansin niyang malaki ang kaibahan nito kumpara sa ginagamit ni Ellie. Mas siksik ang mana nito, halos parang solidong bagay, hindi man ganoon kataas ang hilaw nitong lakas. Napakabilis namang naiipon ni Sylvie ang mana sa napakasiksik na anyo nito, dahilan upang hindi agad mawala ang spell sa unang pagbangga. Patuloy itong pinag-aralan ni Arthur at napagtantong bagamat maaaring nakuha ni Sylvie ang ideya mula kay Ellie, magkaibang-magkaiba ang mismong komposisyon ng kanilang mga spell. Habang ipinapaliwanag ni Sylvie na ang mga dragon ay may kakayahan lamang manipulahin ang aether at purong mana, tila may nais pa itong sabihin ngunit natigilan, napansin yun ni Arthur kaya agad niya itong tinanong kung ano ang problema. Nagatubili si Sylvie bago aminin kahit siya ay hindi pa sigurado, sa pananatili niya sa anyong tao, mas lalo raw niyang nauunawaan ang kanyang core, ngunit tila may kung anong bagay na hindi pa niya maabot. Sa halip na mag-alala, ngumiti lamang si Arthur at sinabing baka mas maintindihan niya yun kapag mas lumakas pa siya, ngunit sa ngayon, nais niyang makita kung gaano kakontrolado ni Sylvie ang purong mana. Sa isang iglap ay lumikha si Arthur ng napakaraming fireball at sabay-sabay yung pinakawalan kay Sylvie, nagkaroon ng malakas na pagsabog, dahilan upang matakpan ng makapal na usok ang paligid. Ngunit nang unti-unting mawala ang usok, makikitang nakatayo lamang si Sylvie na tila walang nangyari, walang kahit maliit na gasgas sa kanyang katawan. Lumalabas na nakagawa pala siya ng barrier upang protektahan ang sarili, at mas lalo pang nakakatawa dahil humihikab pa ito sa loob, tila ba hindi niya siniseryoso ang buong pagsubok. Hindi naman nagpatinag si Arthur, muli siyang naghanda ng apoy, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang atake. Inutusan niya si Sylvie na gumawa ng magkakahiwalay na panel bilang depensa laban sa bawat projectile habang mabilis niyang pinakakawalan ang sunod-sunod na pag-atake. Subalit tila napakadali lamang para kay Sylvie na kontrahin ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi pa pala tapos si Arthur, mula sa makapal na usok ng mga sumabog na spell, bigla siyang lumitaw sa likuran ni Sylvie, hawak ang kanyang sandata at handang umatake. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawang umiwas ni Sylvie sa biglaang pag-atake ni Arthur, tumama ang hampas sa kanyang kamay, ngunit sa halip na masaktan, tila wala itong naging epekto, saglit na kumislap ng kulay violet ang bahagi ng kanyang balat, at doon na pagtanto ni Arthur na kusang nagpakita ang matitibay na kaliskis ng dragon ni Sylvie bilang depensa. Bahagyang napaatras si Arthur, halatang nagulat ngunit kasabay nito ay namangharin sa nakita. Pansamantala silang tumigil sa pagsasanay habang sinusuri ni Arthur ang kakayahan ni Sylvie. Ayon sa kanya, kahanga-hanga ang kontrol nito sa mana at tila napakalaki rin ang reserba nitong enerhiya. Dagdag pa niya, likas na nagbibigay ng matibay na pisikal na depensa ang mga kaliskis nito kahit medyo mabagal pa si Sylvie sa kanyang human form. Kasabay ng magaan na pagtuktok sa ulo ni Sylvie, pinagsabihan niya ito na bagamat kahanga-hanga ang kakayahan nito, hindi pa sapat ang lakas ng kanyang mga atake upang tunay na maging banta sa mga retainer at side. Hindi naman agad tumutol si Sylvie, sa halip ay kalmadong ipinaliwanag nito na mas mahina ang kanyang likas na depensa kapag nasa anyong tao siya. Kung naging seryoso raw si Arthur sa kanyang huling pag-atake gamit ang Dawn's Ballad, malamang ay nawala na siya ng isang braso. Habang sinasabi yon, tila parehong napako ang tingin nila sa imaheng nabuo sa isip ni Sylvie,
ang kanyang tunay na dragon form na naglalabas ng nakasisilaw na puting kapangyarihan mula sa bibig nito. Ipinaliwanag ni Sylvie na mas mahusay ang kanyang kontrol sa mana habang nasa anyong tao, ngunit kapag nasa dragon form siya, mas marami naman siyang mana na kayang gamitin sa isang bugso ng pag-atake, bagamat hindi ganoon kapino ang kontrol kumpara sa kasalukuyan niyang anyo. Lalong natuwa si Arthur nang marinig yun, mukhang mas malinaw na sa kanya ang potensyal ni Sylvie sa labanan. May ilan pa raw siyang gustong subukan, inutusan niya si Sylvie na gumawa ng isang parisukat na panel sa kanyang harapan at panatilihin itong matatag. Walang pag-aalinlangan namang nagtipon si Sylvie ng purong mana hanggang sa makabuo ng isang pinatibay na parisukat na anyong puting liwanag. Nang masigurong matatag na ito, buong lakas yung sinuntok ni Arthur. Ngunit laking gulat niya nang makita na halos hindi man lamang natinag ang depensa ni Sylvie. Agad niya itong pinuri at nagtanong naman tungkol sa limitasyon ng distansya, gaano kalayo kayang kontrolin ni Sylvie ang kanyang mga spell nang hindi nawawala ang bisa ng mga ito. Muling ipinakita ni Sylvie ang kanyang kakayahan, pinakilos niya ang isang kumpol ng puting liwanag habang si Arthur naman ay patuloy na nagtuturo kung saan niya ito dapat ilipat at paano ito mas mahusay na manipulahin. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Ellie ang dalawa mula sa gilid habang seryosong nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay. Hindi nila namalayang unti-unti nang dumidilim ang kalangitan sa labas. Sa kabila ng pagod, masigasig pa ring sinusunod ni Sylvie ang bawat utos ni Arthur. Nang sabihin nitong gawin palaso ang hawak niyang enerhiya, agad niyang binago ang anyo ng bilog na liwanag sa kanyang kamay tungo sa isang napakalaking mana arrow. Makikitang pawis na siya sa sobrang konsentrasyon, ngunit sa huli ay matagumpay niyang nabuo ang isang halos perpektong atake. Hindi maitago ni Arthur ang kanyang tuwa nang makita yon. Unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip kung paano sila maaaring magtulungan sa aktwal na labanan at kung paano nila magagamit ang kani-kanilang kakayahan upang mas maging epektibo sa pakikipagdigma. Samantala, sa kabilang gilid ng silid, si Boo ay tila unti-unti nang nababagot at inaantok habang tahimik na nakahiga, at doon lamang napansin ni Ellie ang isang bagay, habang abalang-abala sina Arthur at Sylvie sa kanilang pagsasanay, tila nakalimutan na siya ng kanyang sariling kapatid, kaya naman nanatili siyang nakatayo sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan ang dalawa habang unti-unting sumisimangot sa tampo.